May mga tao na sa sobrang kasikatan ay tila inaakala nila na kaya nilang higitan ang lahat. Kapag nasa tuktukan ng tagumpay, napapalibutan ng palakpakan, yaman at milyong-milyong taghanga, madaling isipin na ikaw ang pinakamakapangyarihan. Ngunit ang kasikatan ng tao ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at mabilis ding nawawala. Ang mga iniidolo ng mundo ngayon, bukas ay maaari nang malimutan. Ngunit may isang pangalan na hindi kailanman nabubura sa kasaysayan, ang pangalan ni Hesukristo. Kaya kahit gaano ka pa kasikat o kayaman, hindi mo dapat kutsain o maliitin ang Panginoon, sapagkat ang tao ay lumilipas, ngunit ang Diyos ay nananatili magpakailanman. At ang isa sa pinakamalaking halimbawa ng banggaan ng kasikatan ng tao at kapangyarihan ng pananampalataya ay nangyari noong dekada 60. Sa kasagsagan ng kasikatan ng pinakamalaking banda sa mundo, isang lalaking minahal ng milyon-milyon, ngunit nasangkot sa isa sa pinakamalaking kontrobersya sa kasaysayan ng musika. Siya si John Lennon, na sa rurok ng tagumpay ng The Beatles. Binitawan niya ang mga salitang yumanig sa buong mundo na masikat pa raw ang The Beatles kaysa kay Jesus Christ. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng galit, protesta, pagsusunog ng plaka, at matinding batikos, lalo na mula sa mga Kristiyano. Marami ang naniniwala na lumabis ang kanyang yabang at tila hinamon niya ang pananampalataya ng milyong-milyong tao. Subalit pagkatapos ng ilang dekada, isang malagim na balita naman ang muling yumanig sa mundo ng musika. Ang karumal-dumal na pagpaslang kay John Lennon sa labas ng kanyang tahanan sa New York City. Nabigla ang buong mundo dahil ang lalaking minsang sinamba ng masa ay bumagsak sa isang trahedyang walang sino man ang mag-aakala. At dito nagsimulang umugong ang usap-usapan ng ilan. Ito ba ay simpleng trahedya lamang o karma ang sumingil sa kanya? Noong 8 ng Desyembre taong 1980, isang malamig na gabi ng Lunes sa New York City, halos walang tao sa bangketa sa labas ng Dakota Apartment Building. At sa loob ng engrandeng entrada, tahimik na nag-aayos ng papeles ang doorman sa kanyang mesa. Sa kabilang kalsada ay nakatayo naman sa dilim ang isang matabang binata. Mahigpit niyang hawak ang paperback na nobelang The Catcher in the Rye habang naghihintay. At bandang 10:50 ng gabi ay huminto ang isang limousine sa harap ng isang gusali. Bumukas ang pinto at bumaba si John Lennon, nakasuot ng maong at leather jacket, habang kumikislap sa ilaw ng poste ang kanyang bilugang salamin. Ngunit bigla na lang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. 5 bala ang pinaputok at 4 ang tumama sa kanya. Pasuray-suray na umakyat si John sa hagdan ng Dakota habang kumakalat ang dugo ng kanyang dibdib. Saka siya bumagsak sa bungad ng pinto. "Binaril ako," mahinang sabi niya sa doorman. Nang dumating ang mga pulis at madala siya sa Roosevelt Hospital, huli na ang lahat. 11:07 ng gabi, 17 minuto matapos ang pamamaril, idineklarang wala ng buhay si Lennon. Paano nauwi sa ganitong trahedya ang isang legend ng musika? Karma nga ba ito o isa lamang malagim na pagkakataon ng kasaysayan? Ngayong araw ay bubuksan natin ang kanyang kwento mula sa kanyang kabataan, sa pag-angat ng The Beatles, hanggang sa mga kontrobersyang yumanig sa mundo matapos ang pahayag na mas sikat pa raw ang Beatles kaysa kay Hesukristo, at kung paano nito naapektuhan ang kanilang karera at imahe. At sa huli ay haharapin din natin ang malungkot na huling kabanata ng kanyang buhay, ang pagpaslang kay John Lennon, at ang mga tanong na hanggang ngayon ay bumabalot sa kanyang pangalan. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na, pakipindot na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Balikan natin kung saan nagsimula ang lahat. Sa Liverpool, England, taong 1940, isang lunsod na nilalamon noon ng apoy ng digmaan. Sa kalagitnaan, lumilipad ang mga German bomber sa ibabaw ng Mersey River, habang walang habas na pinapabagsak ang mga bomba sa mga pabrika, pantalan at kabahayan. Takot at kaguluhan ang bumalot sa bawat sulok ng syudad. Ngunit sa gitna ng ingay ng pagsabog at sigaw ng mga sirena, may isang bagong buhay na isinisilang. Sa isang maliit na bahay sa Newcastle Road, nanganak si Julia Lennon noong 9 ng Oktubre taong 1940,
Habang umaalingaw-ngaw ang air raid warning ay patuloy ang pagbagsak ng mga bomba sa paligid. Isinilang si John Winston Lennon sa mundong wasak at nasa gitna ng digmaan. Ang kanyang ama ay si Alfred Lennon ay isang mandaragat na madalas na nasa laot at bihirang makauwi. Dahil sa kanyang trabaho, madalas siyang hindi makita ng pamilya at halos walang naging matatag na presensya sa buhay ng batang si John. Samantala, ang kanyang ina namang si Julia Lennon ay bata pa noon, maganda, masayahin at may malayang katauhan. Mahilig siyang tumugtog ng banjo, sumayaw at magpatawa. Siya ang tipo ng taong kayang magpasaya ng kalalakihan sa isang silid, sa isang iglap. Ngunit sa likod ng saya at sigla, magulo ang kanilang tahanan. Sa edad na 5 ay binalikan si John Lennon ng kanyang ama at nais siyang isama nito palayo. At sa gitna ng tensyon ay napilitang mamili si Julia. Sasama ba sila kay Alfred o mananatili sa Liverpool? Pero mas pinili ni Julia ang manatili sa Liverpool. Ngunit sa masakit na paraan ay tila hindi niya pinili ang kanyang anak. Sa halip, ang batang si John Lennon ay pinagkatiwala na lang niya sa kanyang tiyahing na si Mimi Smith at tiyuhin na si George Smith sa Menlove Avenue. Doon siya lumaki sa isang bahay na maayos. Pero ganun pa man ay mahigpit si Mimi, disiplinado, praktikal at strikto. Gusto niyang lumaki si John na may tamang asal at direksyon sa buhay. Ngunit para sa batang naghahanap ng lambing, hindi sapat ang kaayusan upang punan ang kakulangan sa pagmamahal ng mga magulang. Paminsan-minsan, dumarating si Julia na parang sikat ng araw matapos ang ulan. Kapag naroon na siya, napupuno ng tawanan ang bahay. Isinasama niya si John sa parke, kinikwentuhan at pinapatugtugan ng mga plaka. Siya rin ang nagturo kay John na mga unang himig at musika na sa kalaunan ay magiging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit tulad ng dati, pagkatapos ng masasayang sandali ay mawawala na naman ang kanyang ina. Sa murang edad, nadama ni John ang sakit ng paulit-ulit na iniiwanan ng kanyang mga magulang. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga taong dapat na pinakamalapit sa kanya ay palaging lumalayo. Kaya naman nakaramdam siya ng pagkalito, galit, lungkot at pananabik. Ang sugat ng batang iniwan nang naghahanap ng pagmamahal ay dinala niya hanggang sa kanyang pagtanda at maririnig sa marami niyang awitin. Sa Quarrybank High School, kilala si John Lennon bilang matalino pero pasaway. May talino siya sa klase, ngunit mas madalas siyang mapansin dahil sa pagiging rebelde at mahilig sa kalokohan. Gumuguhit siya ng malaswang cartoons, sumusulat ng mapanuyang tula at madalas biruin o inis ng mga guro. Para kay John, ang paaralan ay hindi lugar para sumunod lamang sa patakaran. Ito ay entablado para ipakita ang kanyang kakaibang personalidad. Sa kabila ng kanyang pagiging magulo, doon unti-unting lumalabas ang kanyang pagkamalikhain. Mahilig siyang magpatawa, gumawa ng kwento at magpahayag sa sariling paraan. At habang ang ibang estudyante ay abala sa normal na buhay bilang estudyante, si John ay may ibang pangarap na binubuo sa kanyang isip. Kasama ang kanyang mga barkada, bumuo siya ng isang banda at pinangalanan itong The Quarrymen. Sa simula, simpleng grupo lamang ito na mga kabataang mahilig tumugtog at mangarap. Ngunit hindi nila alam na dito magsisimula ang isang musikang babago sa mundo. Noong 1956, bagong dating sa England ang rock and roll. Dala ng mga pangalan tulad nila Elvis Presley, Chuck Berry at Little Richard. Iba ang tunog nito, maingay, wild, puno ng energy at parang sumisira sa lumang sistema ng musika. Para sa kabataang si John, ito ang musika ng kalayaan at alam niyang gusto niyang maging bahagi ng bagong musika na yon. Noong July 6, 1957, tumugtog ang The Quarrymen sa isang church garden party sa Woolton. Isa lamang itong simpleng pagtitipon, ngunit walang nakakaalam na sa araw na yon ay magsisimula ang isang pangyayaring babago sa kasaysayan ng musika. Sa audience na naroon, isang 15 anyos na binatilyong may dalang kakaibang talento. Yan si Paul McCartney. Pagkatapos ng pagtatanghal, ipinakilala si Paul kay John Lennon. Mabilis na napansin ni John na hindi ordinaryong kabataan ang kaharap niya. Marunong itong tumugtog ng gitara, mahusay kumanta, at kaya pang itono ng tama ang instrumento. Isang bagay na hindi pa ganap na kabisado ni John noon. Sa sandaling yon,
nakita niya ang isang bagay na bihira niyang maramdaman: kompetisyon, paghanga, at posibleng karera sa musika. At sa halip na mainggit, gumawa si John ng matalinong desisyon. Inimbitahan niya si Paul na sumali sa banda at doon nagsimula ang isa sa pinakamahalagang creative partnership sa kasaysayan ng musika. Dalawang magkaibang personalidad na sa kalaunay lilikha ng mga kantang tatatak sa buong mundo. Hindi nagtagal ay isinama naman ni Paul ang kanyang nakababatang kaibigang si George Harrison, isang payat at tahimik na binatilyong may pambihirang husay sa gitara. Sa una, bata pa ito para kay John. Ngunit nang marinig niyang tumugtog si George, agad niyang nakita ang potensyal nito. Nagsimula silang tumugtog sa mga maliliit na club sa Liverpool at sa kalaunan ay nagtungo sa mga bar at nightclub sa Hamburg. Doon nila naranasan ang totoong hirap ng pagiging musikero, mahahabang oras ng ensayo, pagod, puyat at pagtugtog ng halos 8 oras bawat gabi. Ngunit sa gitna ng hirap, doon sila nahasa. Unti-unti silang tumitibay bilang banda. Unti-unti silang gumagaling sa entablado. Ang una talagang drummer ng grupo ay si Pete Best. Pero habang lumalaki ang banda, naramdaman ng tatlo at ng kanilang manager na si Brian Epstein na kailangan nila ng mas consistent at mas may experience na drummer para sa recording at live performance. Kaya noong Agosto 1962, tinanggal si Pete Best at inimbitahan si Ringo Starr na sumali sa banda. Habang nadadagdagan ang miyembro at nagbabago ang estilo ng tugtugan, naghahanap sila ng mas kakaiba at mas madaling tandaan na pangalan. Noong bandang 1960, si John Lennon at si Stewart Sutcliffe ang sinasabing nakaisip ng pangalang The Beatles. Pero hindi na natin pahahabain ang kwento tungkol sa banda dahil nakatuon tayo sa buhay ni John Lennon. Pero sa susunod ay gagawa tayo ng hiwalay na video para sa buong kwento ng The Beatles. Habang unti-unting nagkakaroon ng bagong direksyon ang buhay ni John Lennon, dumating naman ang isa pang trahedyang muling yumanig sa kanyang mundo. Sa panahong teenager na siya, nagsisimula pa lamang muling maging malapit si John sa kanyang ina na si Julia Lennon. Unti-unti nilang binubuo ang relasyong matagal nang naputol. Para kay John, parang unti-unti niyang nababawi ang pagmamahal ng isang inang matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa isang idlap, muli itong nawala. Dahil noong 1958, nabangga si Julia ng sasakyang minamaneho ng isang off-duty police officer malapit sa kanilang tahanan sa Liverpool. At dahil sa tindi ng aksidente, agad siyang binawian ng buhay. 17 taong gulang pa lamang noon si John. Sa murang edad, muli niyang naranasan na mawalan ng minamahal sa buhay. Sa panlabas, tila matigas at matapang siya, ngunit sa loob, may sugat na muling bumuka. Mula noon, nagkaroon ng buta sa puso ni John Lennon, isang puwang na sinusubukan niyang punan ng kasikatan, pag-ibig, galit, katatawanan at musika. Ngunit may mga sugat na kahit palakpakan ng mundo ay hindi kayang pagalingin. Noong 1962, inilabas ng The Beatles ang una nilang single na Love Me Do. Pero katamtaman lamang ang naging tagumpay nito. Ngunit nang sumunod ang Please Please Me, nag-number 1 ito at tuluyang nagbukas ng pinto sa kanilang pagsikat. Sa pagsapit ng 1963, sumabog ang tinawag na Beatlemania. Mga sumisikaw na babae, sikat na mop top, haircut, at magkakatulad nilang Amerikana ang naging simbolo ng bagong henerasyon. San man sila magpunta, sa istasyon ng tren, paliparan, hotel, ay libu-libong teenager ang sumusunod sa kanila. Minsan sa sobrang lakas ng sigawan, hindi na marinig ang kanilang tugtugan. Noong Pebrero 1964, dumating sila sa United States. Humigit kumulang 73 milyong katao ang nanood sa kanilang The Ed Sullivan Show. Tumugtog sila sa Shea Stadium sa harap ng libu-libong fans. Gumawa ng pelikula. Ngunit para kay John, mabilis ding nawala ang saya. Noon ay may asawa na siya na si Cynthia Lennon at ang anak nilang si Julian Lennon. Ngunit bihira siyang makauwi. Palagi siyang nasa eroplano, hotel o stadium. Sa likod ng tagumpay, unti-unti siyang nasasakal sa kasikatan. Nadudurog sa mataas na expectation at para sa kanya, ang musika ay tila produkto na lamang, hindi na sining. Ganun pa man, ay isa si John Lennon sa pinakasikat na tao sa daigdig. Ngunit sa likod ng tagumpay, unti-unti siyang nadudurog
Habang milyon-milyon ang humahanga sa kanya at sa The Beatles, siya naman ay unti-unting napapagod sa ingay ng kasikatan, pressure, at buhay na walang pribadong sandali. Ayon sa ilang ulat at artikulo, isa sa mga naging dahilan kung bakit tumigil sa pagtutour ang Beatles at nag-focus na lamang sa paggawa ng mga studio album ay ang isa sa pinakamalaking kontrobersyang yumanig sa kanilang pangalan. Ito ay matapos kumalat ang pahayag ni John Lennon na mas sikat pa raw ang The Beatles kaysa kay Hesukristo. We're more popular than Jesus. I might have got away with it. Ang simpleng pahayag na ito ay tila naging apoy na mabilis kumalat sa buong mundo. At mula roon, nagsimulang magbago hindi lamang ang takbo ng The Beatles, kundi pati ang buhay ni John Lennon mismo. Noong 1966, nasa rurok ng kasikatan ng The Beatles at kinikilalang pinakamalaking banda sa buong mundo. Ngunit isang pahayag lamang mula kay John Lennon ang naging sanhi ng malaking kontrobersya na yumanig sa kanilang pangalan, lalo na sa US. Sinabi ni John Lennon na mas sikat pa raw ang Beatles kaysa kay Jesus. Ang iskandalong ito ay naging simbolo ng banggaan ng kultura noong dekada 60 sa pagitan ng modernong musika at konserbatibong paniniwala. Nagsimula ang kontrobersya nang interbyuhin si Lennon ng mamamahayag na si Maureen Cliff para sa pahayagang London Evening Standard. Sa artikulong inilathala noong Marso 1966, pinag-usapan nila ang paghina umano ng relihiyon at pagbabago ng pananaw ng kabataan. Doon niya sinabi ang sikat na linya na mas popular ang Beatles kaysa kay Jesus. Sa una, hindi ito gaanong pinapansin sa Britanya. Ngunit nang muling ilathala sa Amerika ang naturang pahayag, sumabog ang galit ng publiko. Maraming Kristiyanong grupo ang tumutol, habang ang ilang radyo ay tumigil sa pagpapatugtog ng kanta ng The Beatles. Sa iba't ibang lugar, sinunog naman ng mga tao ang kanilang plaka, poster at iba pang alaala bilang protesta. Lalong lumala ang sitwasyon nang magsimula ang 1966 US tour ng Beatles. Sa bawat lungsod na kanilang puntahan, may mga nagpoprotesta at may mga bantang pananakit. Sa ilang lugar, kinailangang higpitan ang seguridad para lamang maprotektahan ang banda. Nang makita ni Lennon ang tindi ng naging reaksyon, agad niyang nilinaw ang kanyang sinabi. Pinaliwanag niyang hindi niya intensyong ikumpara ang sarili kay Jesus o sabing mas mataas siya rito. Gusto lamang daw niyang ilarawan kung paano nagbabago ang lipunan at kung paano mas pinapansin ng kabataan ang pop culture kaysa relihiyon. Sa kalaunan ay humingi rin siya ng paumanhin sa isang press conference sa Chicago. Ngunit kahit humingi siya ng tawad, nagawa ang pinsala. Ang kontrobersya ay isa sa mga dahilan kung bakit lalong napagod ang Beatles sa pagtutour. Bukod sa matinding pressure ng kasikatan, ay nadagdagan pa ito ng panganib at gulo sa bawat konsyerto. Sa pagtatapos ng taong 1966, nagpasya ang The Beatles na tuluyan ng huminto sa live performance at mag-focus na lamang sa paggawa ng musika sa studio. Sa pagdaan ng panahon, humupa rin ang skandalo, ngunit nanatili itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng The Beatles. Pero sa parehong taon ay pumasok siya sa isang art gallery sa London. May exhibit doon ang Japanese avant-garde artist na si Yoko Ono. May hagdang paakyat sa kisame. Sa dulo nito ay may magnifying glass. Umakyat si John at tumingin sa kisame. Nakasulat ang maliit na salitang yes. Sinabi ni John na iyon ang unang positibong mensaheng nakita niya sa art gallery sa loob ng maraming taon. Nagkakilala sila ni Yoko, nag-usap at dahan-dahang nahulog ang loob ni John. Ngunit kinamuhian ito ng mundo dahil daw mas matanda si Yoko ng 7 taon. Hapon siya, isang artist pero hindi popstar. Itim ang pananamit, kakaiba ang sining at experimental ang musika. Tinawag nga siya ng British press na babaeng sumira sa Beatles. Nakatanggap pa siya ng death threats, ngunit walang pakialam doon si John. Sa unang pagkakataon, nakatagpo siya ng taong totoong makakaunawa sa kanya. At pagkalipas ng ilang taon, noong 1969, hiniwalay ni John si Cynthia at pinakasalan si Yoko. Ginugol nga nila ang honeymoon sa kama sa Amsterdam Hilton bilang protesta para sa kapayapaan. Sabi nga nila, make love, not war. At akala ng marami ay nababaliw na sila. Noong 1970,
tuluyan ang natapos ang paglalakbay ng The Beatles bilang isang banda matapos ang formal na pahayag ng mga miyembro nito. Ang anunsyong ito ay nagmarka ng pagtatapos ng isang makasaysayang panahon sa musika, isang panahong binago nila ang takbo ng pop culture sa buong mundo. Sa mata ng publiko at media, mabilis na may sinisisi. Madalas ituro si Yoko Ono bilang dahilan ng pagkakawatak-watak ng banda. Pati ang mga fans, dala ang sakit at pagkabigo, ay nagbitaw ng parehong akusasyon. Para sa kanila, tila siya ang naging ugat ng pagbagsak ng Beatles. At tungkol sa usaping yan, ay gagawan din natin yan ng hiwalay na video. Noong 1971, inilabas ni John ang solo album na Imagine. Ang nilalaman ng kantang ito ay simpleng pakiusap para sa mas mabuting mundo. Walang bansa, walang pag-aari, walang relihiyong pinag-aawayan, walang dahilan para pumatay o mamatay. Pagkatapos ng ilang taon ay lumipat sila John Lennon at Yoko Ono sa Dakota sa New York City, kung saan nila sinubukang mamuhay ng mas tahimik at malayo sa ingay ng kasikatan. Ngunit kahit nasa bagong lugar na sila, hindi pa rin sila nakaligtas sa mata ng publiko. Dahil sa aktibong pakikilahok ni Yoko sa mga anti-war movements, naging sentro sila ng atensyon ng mga otoridad. Binantayan si John ng FBI at umabot pa sa puntong sinubukan siyang ipa-deport palabas ng Estados Unidos. Sa halip na kapayapaan, muli siyang nabalot ng tensyon at panggigipit mula sa labas ng kanyang personal na buhay. Noong 1973, naghiwalay muna ng pansamantala si John at Yoko. Tinawag ni John ang panahong ito bilang Lost Weekend, isang yugto na umabot ng mahigit kumulang 18 buwan ng pagkaligaw. Sa panahong yon, napuno ang kanyang buhay ng alak, magulong relasyon at pagkawala ng direksyon. Para sa isang dating icon ng mundo, isa itong matinding pagbagsak sa personal na antas. Noong itong 1975, muling nagbalikan silang dalawa. Sa pagkakataong ito, mas naging tahimik at nakatutok sila sa pamilya. Dito ipinanganak ang kanilang anak na si Sean Lennon. Isang pangyayaring muling nagbigay ng bagong kahulugan sa buhay ni John. Kasabay nito, ikinagulat ng buong mundo ang kanyang desisyon. Nagretiro na siya sa musika. 5 taon siyang halos hindi gumawa ng bagong kanta at iniwan ng spotlight upang ituon ang kanyang panahon bilang isang ama at asawa. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa simpleng pamumuhay. Dinadala siya sa parke, binabasahan ng mga kwento at naroroon sa bawat mahalagang sandali ng paglaki nito. Malayo ito sa buhay rockstar na dati niyang kinabibilangan. Ayon sa kanya, ang mga taong yon ang pinakamasaya at pinakatahimik na yugto ng kanyang buhay. Isang panahong hindi na siya idinidikta ng kasikatan, kundi pagmamahal ng pamilya. At dumako na tayo sa kanyang huling gabi. Noong 1980 ay tila handa na muli si John Lennon na bumalik sa mundo ng musika kasama si Yoko Ono. Dito ay inilabas nila ang album na Double Fantasy. Isang proyektong puno ng pagiging tapat, payak na emosyon at panibagong pag-asa para sa kanilang buhay, pamilya at karera. Sa mga panayam ay hindi na siya ang dating rock icon na laging nasa gitna ng kontrobersya. Mas kalmado na siya, mas grounded at mas may bagong pananaw sa buhay. Minsan pa nga niyang sinabi, 40 years old na ako, nagsisimula pa lang ako. Isang simpleng linya pero puno ng kahulugan. Parang sinasabi niya na may pangalawang pagkakataon pa para sa kanya. Ngunit sa likod ng bagong simula, may paparating na trahedya na hindi niya inaasahan. Noong gabi ng December 8, 1980, sa harap ng Dakota sa New York City, pauwi si John matapos ang isang recording session. Doon ay may isang lalaking matagal na siyang sinusundan at naghihintay na makalapit sa kanya. Ang pangalan nito ay si Mark David Chapman, isang lalaking nagkaroon ng matinding obsession kay John Lennon. Ayon sa mga ulat, nabuo ang kanyang galit at pagkabigo mula sa halo-halong personal na problema, mental stability at matinding pagkadismaya sa imahe na kanyang hinahangaan, ngunit sa kalaunay kinasusuklaman. May mga ulat din na naapektuhan siya ng nobelang The Catcher in the Rye na lalo pang nagpaigting sa kanyang pagkalito sa pagitan ng idolo at realidad. Sa sandaling yon, binaril niya si John Lennon sa labas mismo ng kanyang tirahan. Sa kabila ng agarang pagtugon at pagdala sa ospital, hindi na ito nailigtas. Ang lalaking minsang nagbigay ng Imagine sa mundo ay biglang nawala sa isang iglap.
hindi sa entablado, kundi sa harap mismo ng kanyang tahanan. Para sa marami, ito ay hindi lamang pagkawala ng isang musikero, kundi pagtatapos ng isang era. Ang kanyang kamatayan ay naging simbolo ng madilim na bahagi ng kasikatan, kung paano ang sobrang pagsamba, galit at obsesyon ng mundo ay maaaring mauwi sa trahedya. Nahuli si Mark David Chapman ilang minuto lamang matapos niyang barilit si John Lennon sa labas ng Dakota sa New York City. Ayon sa mga ulat, hindi siya tumakas, sa halip na natili siyang nakaupo sa labas ng gusali habang nagbabasa ng nobelang The Catcher in the Rye, hanggang sa dumating ang mga pulis at inaresto siya. Agad siyang kinasuhan ng murder. Sa paglilitis, umamin si Chapman sa krimen at hindi itinanggi ang ginawa niya. Noong 1981, hinatulan siya ng korte ng second-degree murder at sinintensyahan ng 20 years hanggang habang buhay na pagkakakulong. Mula noon, paulit-ulit siyang nag-a-apply ng parol, ngunit sa bawat pagkakataon ay tinatanggihan ito dahil sa bigat ng kanyang krimen at sa epekto nito sa publiko at sa pamilya ni Lennon. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin siyang nakakulong sa New York State Prison System. Nang kumalat ang balita sa pagpaslang kay John Lennon, ay hindi lang buong mundo ang nagulantang, pati ang kanyang mga naging kasamahan sa The Beatles ay labis na naapektuhan at hindi agad makapaniwala sa nangyari. Si Paul McCartney ay lubhang nabigla. Ayon sa mga ulat, halos hindi niya alam kung paano ire-react ang balita sa mismong sandaling yon. Sa unang pahayag niya ay maikli lamang ngunit puno ng sakit at sinabi niya ang mga salitang, "It's a drug." Ang ibig sabihin ay sobrang lungkot, nakaka-down o nakaka-depress ang sitwasyon. Sa likod ng simpleng salitang yon, ramdam ang matinding pagkalungkot dahil parang nawalan siya ng bahagi ng kanyang sarili at kasaysayan. Sa huli, si John Lennon ay hindi lang Beatle, rockstar o aktivista. Isa siyang taong sugatan, may mga pagkukulang, ngunit buong pusong naghanap ng pagmamahal at kapayapaan. Sa likod ng kanyang kasikatan, pera at impluwensya, napatunayan na ang tagumpay sa mundo ay hindi sapat upang mapunan ang kakulangan sa puso ng tao. Marami mang paghanga ang natanggap niya, dala pa rin niya ang sakit, pagsisisi at paghahanap ng tunay na kahulugan ng buhay. At dito natin makikita ang isang mahalagang aral. Kahit gaano ka pa kasikat, kayaman o makapangyarihan, hindi mo dapat kutsain, hamakin o maliitin ang Panginoong Diyos. Ang tao ay maaaring sambahin ng mundo ngayon, ngunit bukas maaaring limutin din. Ngunit ang pangalan ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang kasikatan ay panandalian lamang, ngunit ang pananampalataya, kababaang loob at paggalang sa Diyos ay may walang hanggang halaga. Ang buhay ni John Lennon ay paalala na ang tao, gaano man kataas ang narating, ay mananatiling tao pa rin, mahina, nagkakamali at nangangailangan ng biyaya. Kaya habang tayo ay humahanga sa kanyang musika at ambag sa mundo, huwag din natin kalilimutan ang mas mahalagang mensahe. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kasikatan, kundi sa pagkilala sa Diyos, pagsisisi at sa pamumuhay ng may kabutihan. Sapagkat sa dulo ng lahat, hindi pangalan, yaman o palakpakan ng mundo ang pinakamahalaga, kundi kung paano natin ginagamit ang ating buhay at kung paano tayo namuhay sa harap ng Panginoon. Hanggang dito na lamang po, mga kaibigan, mga tropa. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at walang sawang pagsuporta sa Gintong Araw TV Vlog. God bless sa ating lahat. No hates. Respeto, tugtugan lang.